Ay, nako. Hi guys! Good evening! Kadarating ko lang, galing trabaho. Hindi ako nakagawa ng vlog ko kagabi, kahapon. Dahil so sad guys, may masamang nangyari kasi sa kong friend. Kaya, ang tamlay ng pakiramdam ko, yung para akong lutang, yung alam niyo yung friend nyo na close friend nyo siya, tapos kababata mo pa siya, tapos biglang may nangyari sa kanya dito sa ibang bansa, yung parang matataranta ka, yung parang hindi mo rin alam ang gagawin mo. Grabe yung nangyari, kaya parang akong lutang pa rin hanggang ngayon dahil sa nangyari sa kanya. Kaya hindi ko nga alam kung paano ako mag-uumpisa ulit. Hindi ko alam kung paano ko maikikwento yung sa nangyari. Kasi close na close ko rin siya. Tsaka kababata ko siya sa amin. Kaya parang ang sad talaga. Yung parang feeling mo para kang nawalan ng mas mas mahalagang bagay talaga. Kung makikita nyo guys, yung sa mukha ko, hindi ako hindi mo makikita na parang masaya, ganun, yung parang mabigat. Kasi yung sa ganung nangyari nga doon sa friend ko, hindi rin naman namin akalain na ganun yung mangyayari nga sa kanya, biglaan. Kaya ang hirap mag-move on na ganun yung nangyari, lalo't ngayon pa lang parang nagsisingkin yung ganung nangyari sa kanya. Nakakasad lang yung nag-abroad ka, tapos may mangyayari sa'yo dito sa ibang bansa, tapos uuwi ka na wala ka ng buhay. Yun yung mahirap. Kaya Diyos ko, nawawalan pa ako ng guys, para akong nabablock pa rin sa nangyari. Hindi ako makapag-concentrate kahit doon sa trabaho ko, parang feeling ko lutang ako. Yung alam niyo, ang hirap pala yung ganun. Ay, Diyos ko. Samantalang sabay-sabay kaming nangarap na mag-abroad. Tapos, andito kami sa ibang bansa, magkakasama. Tapos, ganun yung nangyari doon sa kababata mo or friend mo, na close mo pa, ganun. Di ba? Ang hirap ang hirap talaga mag-move on sa ganitong nangyari. Kailangan lumaban. Buti na lang guys, andito yung kapatid niya. Paano na lang kung wala yung kapatid niya? Kailangan ako yung gagawa, yung mga kailangang ayusin. Buti na lang, andyan yung kapatid niya. So, siya na yung gumawa. Guys, yung lulutuin ko ngayong dinner, nabili ko pa to kagabi. Ng isang gabi. Kasi dapat iluluto ko nga. Pero, ayun nga, wala nga ako sa mood na magluto. Dahil ganun nga yung nangyari. So, ngayon ko palang lulutuin yung mga gulay ko. Pasensya na guys ha, kung matamlay ang natin. Matamlay ako. Naglalaga ako ng gulay dahil ito yung binili ko kahapon, kailangan kong lutuin kasi malalanta na siya. Ayun. Tapos magpiprito ako ng manok kasi ito kahapon fresh. Ayun, binabad ko sa tubig kasi nga nilagay ko dun sa ref. So ito, yan yung lulutuin ko ngayon.
Ilalaga ko lang itong mga gulay, tapos ipiprito ko yung manok, yung chicken wings. Tapos yan na yung kakainin ko ngayon. Ngayong gabi. Ang kati ng ilong ko. Alam niyo guys, yung ulo ko pa parang feeling ko para akong ano. Yung puyat. Ganon. Yung pakiramdam. Kasi hindi ako masyado nakatulog din kagabi. Dahil nga ganon. Yung iniisip mo yung tao na ganon yung nangyari. Pakuluan ko muna saglit yung manok. Pati itong lulutuin ko tuloy, nawawala ako sa sarili ko. Ang daming aayusin guys doon sa pag-uwi sa kanila. Dahil yun nga, dito siya na ano, ibang bansa. Kailangan magawan ng report yung kapag kamatay niya. Tapos, kailangan kumuha ng death certificate. Tapos, pag nakakuha ng death certificate, pupunta doon sa consulate o kaya sa embassy para ano, ipaparasis yung ano, labi niya para makauwi din ng Pilipinas. Kasi matagal din siyang OFW. Kaya for sure yan, tutulungan din ng gobyerno natin. Kaya pupunta ng ano, embassy yung kapatid niya. At salamat din sa mga taong mga nag-advise. Yun, yung mga nagbigay ng mga number para makontak. Salamat. Dahil dito, para mapabilis yung process niya, para mapauwi agad. Kasi hindi siya pwedeng magtagal dito. Kawawa naman yung tao. Saka para mabigyan din siya ng magandang burol sa Pinas. Ano ba yan? Naano pa rin talaga ako guys. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Ay, yung lighter. Hindi ako makapag-isip ng maayos talaga guys. Kailangan ko pang ayusin yung mga gamit niya. Diyos ko po, Lord. First time kung ano, yung ganito na nangyari. Hindi ko naman expect na ganun yun yung mangyayari. Pati ito nakalimutan kong ipasok. Anuhin ko lang muna to guys. Tawag doon. Himay-himayin ko muna itong gulay. Kasi lalaga ko lang dito. Pati yung kanin ko ng isang araw hindi ko nakain. Kaya kakainin ko ngayon kasi sayang. Kaya ito lang, gulay lang tayo. Kagabi doon na ako kumain sa ano, sa friend ko, pero hindi ako kumain ng kanin kasi hindi talaga ako makakain. Nagpapak na lang ako ng Adidas kasi nagluto sila mga bandang 3:30 na yun ng madaling araw. Yun lang yung kinain ko. Tapos kanina pinipilit ko din kumain ng may kanin. Kaso hindi ko pa talaga maano yung gutom ko. Kaya ngayon kakain ako ng may kanin. Tapos saka ako pupunta doon
mag-aayos ako ng gamit. Kasi kailangan kong ayusin. Kasi walang iba namang mag-aayos. Yung kapatid niya, busy din. Late na nga silang nakauwi nang dahil dun sa mga inayos nilang mga kailangang ayusin. From hospital to sa police station, sa report, ganyan. Step by step din para yung sa process pala. Mas madali yung sa process. Yung pag-uwi sa kanya. Ay, buti na lang guys, talaga may mga may mga tawag dito, mga nag-advise din, tapos mga papayo. Marami din talagang concern din na mga kababayan. Kaya salamat. Ayun na lang talaga yung maitutulong natin. Kasi hindi naman natin kagustuhan yung nangyari. Ito yung pinakamahirap na pumunta ka ng ibang bansa tapos uuwi ka na wala ka ng buhay. Totoo lang. Ay. Ang bigat ng dibdib ko guys. Pangalawang gabi niya na ngayon. Kasi namatay siya kagabi na madaling araw. Ay, kanina ng madaling araw. Madaling araw dito. Mga bandang 2:00, gano'n. Alaga na to. Ito ko na yung manok. Nagugutom na rin talaga ako guys. Para makakain din ako ng maayos. Ay. Yung mantika ko naman ngayon ang nakalimutan ko. Gusto ka i-upload. Hindi masyadong matataba tong chicken wings. Nagustuhan ko lang kasi siya kasi nga yung gulay. Ayan, tumatalsik siya. Kasi nilaga ko kasi siya. So, hindi ko siguro masyadong nakatuyo. Kaya tumatalsik. Nakalimutan kong lagyan siya ng asin. Pero linaga ko kanina, nilagyan ko naman ng asin. Patakan ko na lang.
ganito lang ito, ilalagay ko na rin. Yan na siya. Ibinagad ko pala itong dahon para at least matanggal yung mga buha-buhan. Huli ko to kasi mabilis lang siyang maluto. Mabilis. Sana guys, maalis agad para makauwi yung labi ng friend ko agad-agad para makauwi sila ng kapatid niya. Buti na lang meron nga asawa din ng kapatid niya dito. Kasi kawawa din yung kapatid niya kung mag-isa lang siya ngayon, naglalakad-lakad. Tapos may trabaho pa siya, kailangan niyang mag-leave yun sa trabaho. Kailangan niya iuwi yung kapatid niya dun sa Pinas. Tapos ang dami din mga nag-message sa akin, mga nagtatanong. Expect ko na maraming mag-message at nagtatanong. Kasi yung mga kasama ko, alam nila kasi na kami ang magkasama noon. Saka magkakilala kasi kami. Alam nila na kilala ko siya. Kaya sa akin sila nag-message. Ayun. Sinabi ko na dinala sa hospital ng nag-seizure. Tapos doon na siya na nalagutan ng buhay. Yung totoo lang ayaw pa niyang ayun. Yung nangyari sa kanya, nilalabanan niya. Sabi niya, kasi kahit yung mga roommate niya, ang buong bibig niya daw yung nakita din nila siya na bumulag pa, nagpapatulong. Yun nga, lumalaban siya na gusto niya talaga pang mabuhay, gano'n. Alam niyo, gano'n na yung nangyari sa kanya, pero inaalala pa niya yung babayarin niya sa hospital. Ewan ko ba? Ba't ganun yung pumasok sa isipan niya? Siguro, ayaw niya na may problema, ganun. Kaya ganun siguro yung niya. Salita niya, yung pagkakasabi niya. Ay, naku. So,
ayun guys, nabaliktad ko na yung manok. Mahirap maging masaya kung ganito na na ganito pala yung nangyari. Ang kaibahan ngayon na ganito na yung experience ko na nasa ibang bansa ka, tapos malapit sa'yo is mawawala. Mas mahirap. Yun ang sabi ko, naiisip ko, paano na lang kaya ako wala ng kapatid niya? Siyempre, walang mag-aasikaso yun. Siyempre ako na kalapit. Halos magkaano nga kami, magkapit bahay, parang ganun. Kasi isang lugar lang kami. Siyempre kailangan kong gawin yun. Ako mag-aayos yun. Para sa kanya. Kung makasakali na kung wala man dito yung kapatid niya, buti na lang kami guys, andito yung kapatid niya. Kasi kung ako rin siguro, ay Diyos ko. Sabi na nga ng kapatid niya, ang hirap ate, sabi niya. Hindi ko alam yung gagawin ko, yung ganung mga salita. Eh, siya na kapatid na yun. Paano pa kaya ako, kung ako? Diba? Ay, ko. Luto na yung manok. Pinalikot ko pa ng konti. Lagay na natin ito. So itong mantika, katapon na lang. Isang beses lang, natalsikan ako ng mantika. Kayo, tabi-tabi. Kailangan magtabi-tabi pag magtatapon ng mainit. Kasi mahirap. Kasi sabi nga nila, hindi mo nakikita, hindi mo nakikita ang mga hindi pwedeng basta-basta magtatapon. Ay, masakit yung natalsikan. Nangingitim na naman ito. Matagal na naman ito matatanggal. Ganito pa naman ito pag matalsikan ng mantika. Matagal matanggal yung spot, yung sa dark spot. Okay na guys, ito na. Anuhin ko lang ng may ng tubig para hindi siya masyadong maluto. Ay, wala, nakalimutan ko yung pinaglagaan ko pala, dapat iinumin ko.
sa isipan ko. Ano ba yan? Tignan nyo guys, yung ganun. Yung para kang, yung ano ka pa rin. Para kang lutang. Ganun. Ganun ako ngayon. Yung isa kong friend, niyayaya niya ako doon sa kanila na doon na ako kumain. Kaso, may nabili na ako kasi akong lulutuin. Tapos nung nakaraan gabi pa to, dapat lulutuin ko nung time na dinala sa hospital yung friend ko. Okay, hindi ako makapagluto naman. Yung parang feeling ko iba yung pakiramdam ko din. Kaya hindi ko linuto to. Kaya ngayon ko linuto. Pero ganun pa rin naman yung pakiramdam ko. Ay, naku. Sana lang maayos na agad para maiuwi na. Ito gagawa ako ng sausawan kong alama. Ay, alama? Tignan nyo, pati sausawan. Hindi ko na alam. Bagoong. At doon ko ito isasausa. Ayan. Ay, medyo naluto masyado yung yung okra. Pero okay lang yan. Ay, kain muna tayo. At nagugutom na talaga ako. Meron tayong sawsawang bagoong. O, diba? May manok, may bagoong, tapos yung kanin. Para makakain tayo ng marami. Ayan, medyo nakakangiti-ngiti ako ng konti. Pero feeling ko talaga para akong yung pagod kasi ng palad ko. Ay, thank you Lord. Kain tayo. Ito pa nga ilagay ko. Itong sausawan. Ayan. Ay, naku. Kain tayo ng okra. Tsaka chicken. Ayan. Kita ba, guys? Okra. Meron tayong okra, meron tayong talong. Meron din tayong spinach. Yung tawag doon sa amin is kalkalunay sa Ilocano. At saka okra. Ladyfinger. Tsaka eggplant. So, let's do this. Eat, guys. Yung sausawan ko is bagoong tsaka suka.
Tapos may sili. Nilagyan ko. Ngayon lang ako nakapag-ulam ng ganito ulit. Kagandahan lang itong nabili ko kahapon ng mga gulay fresh. Kaya ngayong naluto ngayon, ganoon pa din naman yung lasa. Matamis-tamis siya. Ganun kasi pag gulay, di ba? Matamis-tamis. Pag fresh yung gulay. Sana makatulog naman ako ng maayos na yun. Na oras lang tulog ko kagabi. Ang sarap ng okra. Mauubos ko to. Yung talong, dadalawang piraso. Masarap. Ay. Hindi ako masyadong magkakanin kasi gabi. Itong manok din kahapon, fresh din to. Tapos nung pumasok ako, nilagay ko doon sa sa freezer. At hindi ko siya naluto. Masarap yung bagoong. Alam niyo, hindi ako nagsasawa dito. Masarap kasi siya. Naranasan ko din ng ganito. Mamitas ng ganito, tapos babayaran nila. Tapos sinusukat-sukat nila yung pang-export. In-export nila noon sa Japan. Nung taon yun, matagal yun. 2000, ano pa yan? 7 or 8.
Naubos ko na guys. Sarap niya. Eh guys, namula na siya. Ayan na. Lumobo na. Ayan yung mga itim-itim dyan. Ano ko yan? Talsik-talsik yan ng mantika. Ay, sarap kumain. Guys, thank you so much sa mga sa laging mga nanonood sa akin, sa aking mga vlog. Papasalamat na naman ako sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa aking mga ginagawang vlog kahit paulit-ulit. Na pinagtsatsagaan din yung panoorin. Salamat guys sa support ng binibigay ninyo. At tuloy-tuloy ko din tong ginagawa kahit na minsan nakakapagpaliban ako, hindi ako masyadong nakakagawa ng aking mga vlog kasi may trabaho din ako. So pag may oras, pag hindi pagod, nakakapag-update din. So salamat sa inyo guys sa patuloy na pagsuporta sa aking mga vlog na ginagawa kahit na simpleng vlog lang na mga pinapakita ko. So mag-ingat kayo parati guys, and thank you so much sa lahat ng mga subscribers ko at saka sa mga bago. Mag-ingat kayo parati guys.